Laris! Naku namang bata ka, dumi-dumi mo. Hindi makabasag pinggan na sigaw ni Stephanie sa kanyang anak. Kakalabas lang niya sa kanilang bahay at nadatnan ang 6 na taong gulang na anak sa labas. Napangiwi si Stephanie nang makitang ang dumi ng mukha ng anak. Puro uling at putik ang damit nito. Saan ka ba napadpad at ganyan ang itsura mo? Sino kasama mo? Tanong ni Stephanie. Si Kuya Ben po. Sabi ni Laris. Ha? Bakit ka kasi nandun? Ano bang ginagawa niyo doon? Tanong ni Stephanie. Naglalaro po kami ng tagu-taguan nila Kuya Ben. Nakangusong sabi ni Laris. Napabuntong hininga si Stephanie sa kanyang anak at pinagmasdan to. Ilang taon na rin ang lumipas at dito na sila natili sa isla kasama ang kanyang anak. Walang mga magulang si Stephanie dahil maaga siyang nawala ng magulang at nakatira lang siya sa kanyang tito Sores. Sige na at magbihis ka na, ang baho mo na, ako naman. Natatawang sabi ni Stephanie. Apa mama. Nakangiting sabi ni Laris. Napailing na lang si Stephanie at tiningnan ang kanyang anak. Malaki na si Laris at nasanay na to na lagi siyang kasama. Kaya lang nang umalis si Stephanie habang buntis pa siya dahil hinahabol sila ng mga sindikato. Nagkaroon ng malaking utang ang tito Sortes niya. Kaya naman bilang kabayaran, kailangan ni Stephanie na sumama sa lalaki. Oh, nasaan na si Laris? Tanong ni Willie, ang kamag-anak na mayaman ni Stephanie. Nasa banyo po, naliligo pa. Ang batang yun talaga kung saan-saan pumupunta. Napapailing na sabi ni Stephanie. Natawa si Willie. Hayaan mo na at bata pa. Siya nga pala, may bisita mamaya at iikot sila sa mga bahay-bahay para tingnan kung malinis. Ang isang bisita naman ay yung architect na mag-aayos ng building sa tabi. Aayusin na rin po pala ang building doon? Ano po ba ang itatayo doon? Hospital? Tanong ni Stephanie. Oo, basta maglinis tayo mamaya dito at may aasikasuin lang ako sa labas. Nakangiting sabi ni Willie at tinapik ang balikat ni Stephanie. Maya-maya lang ay tapos na ang kanyang anak at mabilis niya itong binihisan. Huminga ng malalim si Stephanie at tiningnan ang tsokolating mga bata ni Laris. Kailangan mo nang mag-aral, anak. Ipapasok kita sa school bukas. Gusto mo na pumasok sa school, di ba? Nakangiting tiningnan ni Stephanie ang kanyang anak. Opo mama. Gusto ko po mag-aral. Ngumiti si Laris. Okay, bukas na bukas ay bibili tayo ng mga gamit mo. At bukas rin bibili na tayo ng school uniform mo. Sabi ni Stephanie. Tumango si Laris. Maya-maya lang ay nakarinig sila sa mga sasakyan. Kaagad na lumabas si Stephanie at napasinghap sa nakitang kumpol ng mga tao sa labas. Ngumuso si Stephanie at naglakad sa labas para makita kung bakit nagkakagulo ang mga tao. Grabe, ang gwapo talaga ng lalaking yun. Mahinang sabi ng babaeng katabi ni Stephanie. Kaya nga, balita ko ay sobrang yaman daw ng lalaking yun. At hindi lang yun, wala raw girlfriend o asawa. Sagot ng babae sa katabi. So ibig sabihin may pag-asa ang mga pechay natin. Tumawa ang babae. Natawa si Stephanie at agad na tiningnan ng mga tao. Maya-maya lang ay may bumaba sa kotse at gano'n na lang ang gulat ni Stephanie nang makita ang pamilyar na mukha. Mr. Fuerto! Nakangiting sabi ni Willie. Willie, masaya ako makita ka. Ang laki ng pinagbago ng isla mo at ang ganda pa rin. Nakangiting sabi ni Mr. Fuerto. Napalunok si Stephanie at nang napatingin sa kotse. Alam niyang hindi mali ang iniisip niya at gano'n na lang ang gulat ni Stephanie nang makita ang lalaking iniiwasan niya. Ang lalaking naging kasama ni Stephanie nung gabing may nangyari sa kanilang dalawa. Lorenzo! Nakangiting sa lubong ni Willie. Mr. Willie! Ngumiti si Lorenzo. Masayang tumango si Willie. Nako, masaya akong makita kayo mag-ama dito sa isla. Tila napako ang mga paa ni Stephanie sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya alam ang gagawin sa mga oras na iyon. Parang bumalik sa kanya ang nakaraang ayaw na niyang balikan. Stephanie! Sigaw ni Willie. Po! Hilaw na ngumiti si Stephanie. Asikasuin mo ang mga bisita. Dalhin mo sila dun sa restaurant para sa mga pagkain. Utos ni Willie. Opo. Wala nang nagawa pa si Stephanie kundi ang sumunod. Nagtama ang paningin nilang dalawa ni Lorenzo. Natigilan si Lorenzo at tiningnan si Stephanie na suot ang dress na puti at maayos ang tali ng buhok. Napakurap si Stephanie at agad na naglakad.
Tsaka pumunta sila sa restaurant kung saan nandoon ang mahabang lamesa na para sa kanilang mag-ama. Dito po tayo. Agad na inilahad ni Stephanie ang mga upuan. Sila na po ang bahala sa inyo. Kumusta ka, iha? Tanong ni Mr. Fuerto. Napalunok si Stephanie at tinignan ng ama ni Lorenzo. Okay naman po ako. Kayo po? Okay naman ako, iha. Ang tagal na rin nang hindi tayo nakita Nandito ka lang pala sa isla. Nakangiting sabi nito. Tinignan nito si Lorenzo nakatitig kay Stephanie. Hindi ko na kailangan pang ipakilala ka sa anak ko. Natawa si Stephanie. Kumain na po kayo at baka kapag may kailangan po kayo, tawagan niyo lang ako. Umiwas ng tingin si Stephanie at agad na lumakad palabas. Pakiramdam niya para siyang hindi makahinga kapag malapit kay Lorenzo. Hindi niya inaasahan na makikita niya na naman si Lorenzo na akala niya ay makakalimutan niya na ito. Napahawak sa dibdib si Stephanie at napatingin sa hindi kalayuan kung nasaan andoon si Laris. Mama! Sigaw ni Laris. Tinaas nito ang mga laruan. Ngumiti lang si Stephanie at tinignan ng restaurant. Nakita niya si Lorenzo na kumakain habang kausap ang ama. Huminga ng malalim si Stephanie at agad na naglakad palayo. Sa kabilang banda, tulala ka, sabi ni Abel, ang kaibigan ni Stephanie. Ha? Hindi naman. Tumikhim si Stephanie. Basus, siguro nagugwapuhan ka dun kay Sir Lorenzo kaya ka ganyan. Pangaasar ni Abel sa kanyang kaibigan. Hindi naman gwapo. Ngumuso si Stephanie. Halika na nga doon at may asikasuhin pa ako. Pumunta sila sa isang cottage. Inayos nila ang matutulugan nila Lorenzo. Kinuha ni Stephanie ang mga unan at bedsheet sa drawer at nagsimulang ayusin ang kama ng mag-ama. Pero, Stephanie, sabi ni Abel, kamukha ng anak mo si Sir Lorenzo. Tumawa si Abel. Kapag pinagtabi mo silang dalawa, para silang kambal. Natigilan si Stephanie at napatingin sa kanyang kwintas. Pagkatapos nilang mag-ayos ay agad na bumalik si Stephanie sa bahay nila. Huminga siya ng malalim at inayos ang kaniyang buhok. Dahil sa iritasyon, bakit kailangan dito pa? Ito na ba ang karma niya? Ito na ba ang sinasabi nilang, hindi ako pwedeng magtago? I'm hiding the billionaire's princess. Bulong ni Stephanie. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang klase ng anak ni Stephanie. Inasikaso niya agad ang mga kailangan ni Laris sa pag-aaral. Mas maganda na nasa school ang kaniyang anak para hindi nito makasalubong o makausap si Lorenzo. Bye-bye po, Mama! Kumaway-kaway ang batang si Laris habang nakangiti. Ngumiti si Stephanie at kumaway. Mag-aral ng mabuti, Laris! Natawa siya ng muntik nang madapa ang anak dahil sa sobrang excitement. Kaagad na umalis si Stephanie. Huminga siya ng malalim at tinignan ang school ng anak. Dati, gusto niya na mag-aral pero dahil may anak na siya ay gusto niyang bigyan ng magandang buhay si Laris. Nagtatrabaho si Stephanie bilang tagagawa ng mga bulaklak. Empleyado siya sa malaking flower shop at doon niya kinukuha ang pera para kay Laris. Nako, marami tayong dapat gawin ngayon. Stephanie, ikaw ang gumawa sa atin ng rosas dahil gustong-gusto nila ang gawa mo, sabi ng boss ni Stephanie. Namili pa nga po ako ng mga tela. Ngumiti si Stephanie. Naging trabaho na ni Stephanie ang araw-araw na paggawa ng mga rosas at siya na rin mismo ang nagde-deliver ng mga yon sa mga customer. Oo, architect nga raw ang pumunta dito. Bala ko nga ipa-design ng flower shop ko pero tsaka na lang siguro. Lagi kong nakikita mga puertos iba't ibang magazine, lalo na si Lorenzo. Grabe ang mag-ama na yan. Gwapo, sabi ng boss ni Stephanie. Kaya nga po ma'am, ang swerte nito ni Stephanie. At siyang napili para asikasuhin ng mag-ama. Perks of being a niece. Natatawang sabi ni Abel habang inaayos ang mga pambalot ng bulaklak. Napailing si Stephanie. Inutusan lang ako ni Tito Willie kaya ganun. Kung wala naman ako dito baka ikaw ang inutusan. Nasus, hindi malabo na hindi mo magustuhan si architect. Natatawang sabi ni Abel. Kamukha nga ng anak mo si architect Baka naman pinaglihian mo. Napailing na lang si Stephanie at ginawa ang mga bulaklak nang matapos ay dineliver na din niya ito sa mga customer. Bumuntong hininga si Stephanie at pinaglaruan ng mga barya na nasa palad niya habang naglalakad. Ito na po ang bulaklak. Pasensya na po at natagalan sa pagpak. Nakangiting sabi ni Stephanie.
Ano ka ba? Alam ko naman na hindi madali ang paggawa. Hindi ka rin naman nalilate kaya okay na rin. Tuwang-tuwa ang matanda kay Stephanie. Salamat po sa tip, ma'am. Yumukod si Stephanie at ngumiti. Habang naglalakad pabalik, natigilan si Stephanie nang makita si Lorenzo at nang akmang magtatago siya ay nakatingin na pala ito sa kanya. Hindi niya napansin ang presensya ni Lorenzo at nagpatuloy sa paglalakad kahit pa alam niyang nakatitig si Lorenzo. Nagpapagap na hindi ako kilala ha? May diin sa bawat bigkas ng mga salita ang boses ni Lorenzo. Nandito ko lang pala sa islang to ha? Ngumuso pa si Lorenzo at nagtaas ng kilay. Napalunok si Stephanie. Nandito kasi si Tito Willie. Pinigilan ni Stephanie na magsalita pa ng kung ano. So ilang taon na nawala ka? Dito ka lang pala nagtatago. Bakit? Nagtaas ng kilay si Lorenzo at nang nilagay ang kamay sa bulsa. Natigilan si Stephanie. Ayaw niyang sagutin ang mga tanong ni Lorenzo dahil alam niyang isang salita pa nito, bibigay na siya. Kinayom ni Stephanie ang palad at nag-angat ng tingin. Dahil gusto ko, nagkibit balikat siya. Pwede bang magpanggap ka na lang na hindi mo ako kilala? Bakit ko gagawin yun? Araw-araw kitang makikita sa isla na to. Kaya paano ako magpapanggap? Lumabas ang nakakaloko ng ngisi ni Lorenzo. Huminga ng malalim si Stephanie. Pumikit ka at nang hindi mo ako makita. Naglakad si Stephanie ngunit marahan na hinawakan ni Lorenzo ang braso niya. Dumaan ang kakaibang pakiramdam sa katawan ni Stephanie. Parang nagkaroon sa kakaibang spark nang mahawakan siya nito. Itawan mo ko! Nagpumiglas siya. Huwag kang gumawa ng eksena dito. Lorenzo! I wonder why. Are you hiding? Naglalaro ang mapang-asar at kaseryosohan sa boses ni Lorenzo. Ni wala kang paalam. May umaalis bang nagpapaalam? Gamitin mo ngayong utak mo, Lorenzo. Sinadya ni Stephanie na maging harsh sa harapan ni Lorenzo. Binawi niya ang kanyang braso. Hindi tayo magkakilala at hindi natin alam ang pangalan ng bawat isa. Layuan mo ko. Gusto ko ng tahimik na buhay. Nagtangis ang panga ni Lorenzo at padabog na naupo. Kakatapos lang ng trabaho niya. What happened? Tanong ni Lauren sa anak at nilapag nito ang bote ng alak. Nakita mo lang si Stephanie para ka na namang nababaliw. Napahawak si Lorenzo sa kanyang ulo. Dad, hindi ko alam bakit kailangan niyang ilayo ang sarili niya. Is she scared? Anong dahilan kung ganun? Alam ko maayos pa kami nung gabi na yun. Tapos biglang aalis. Iritadong-iritado si Lorenzo. Baka may pinagdadaanan lang. Hindi ko nga alam na pamangkin niya ni Willie. And speaking of, nasabi niya na nga na kilala niya ang mga magulang ni Stephanie. Pero matagal na daw hindi niya nakakasama ang mga to. Napatanong na lang din si Lorenzo kung bakit nandito at nagtatago si Stephanie sa isla. Wala ba siyang nasabi sa'yo? Pamilya? Nakaaway? Nagtaas ng kilay si Lawrence. Umiling si Lorenzo. Sabi niya lang magulong buhay niya. At bukod dun, wala na siyang sinabi sa akin dahil madalas napalunok si Lorenzo dahil naalala niya na hindi sila nakakapag-usap ng maayos dahil lagi silang napupunta sa kwarto at parehong may ginagawa. Natawa si Lawrence. Madalas ay nasa kwarto kayong dalawa at nagpaparami. Dad! Iritadong tawag ni Lorenzo. Tumawa si Lawrence. Imbestigan mo. Total nandito ka naman sa lugar niya. Kumilos ka at alam ko matagal mo na siyang hinahanap. Tinapik nito ang balikat ni Lorenzo. Be a man. Ayusin mong lahat. Tumangwa si Lorenzo at napatingin sa bintana. Saktong nakita niya sa baybayin si Stephanie. Kaya napabulong na lang ito ng I miss you. Nang mga sumunod na araw. Stephanie, ikaw raw ang gusto ni Lorenzo na maging tour guide dito sa isla. Nanlaki ang mga mata ni Stephanie sa narinig. Napatingin agad siya sa kanyang Tito Willie na kalmadong kumakain. Sa tabi ni Stephanie ay ang anak na si Laris na nakasuot ng school uniform at handa nang pumasok. Tito, marami pa po akong inaasikaso. Wala tayong magagawa, Steph. Ikaw ang gusto ng mag-ama. Nagsuggest ako na iba na lang dahil inaalagaan mo si Laris. Teka, Tito! Sinabi mo bang tungkol kay Laris? Kinakabahan na napatingin si Stephanie sa kanyang Tito Willie. Hindi. Tila nakahinga ng maluwag si Stephanie. Ang bukod tanging sinabi ko lang may inaalagaan ka at may trabaho ka. Anong problema? Umiling si Stephanie. Wala naman, Tito. Akala ko lang sinabi mo na may anak na ako.
Basta ikaw ang nakasign ha. Tumayo si Willie. May pupuntan lang ako. Akmang magsasalita pa sana si Stephanie nang biglang umalis si Willie. Bumuntong hininga si Stephanie at walang gana na nilapag ang kutsara sa lamesa. Mama, sino po si Lorenzo? Wala yun Laris. Isang taong walang magawa sa buhay kaya wag mo na lang papansinin yun ha. Bakit po? Bad guy po ba siya? Hindi. Nakangiting sabi ni Stephanie. Kumain ka na dyan. Hinatid ni Stephanie ang anak sa school at agad na dumiretso sa lugar kung nasaan si Lorenzo. Napupuno ng galit ang puso niya dahil ayaw niya sanang makita ang pagmumukha ng lalaki. Pinangako ni Stephanie sa kanyang sarili na kahit anong mangyari, ayaw na niyang makita si Lorenzo. Pero ngayon, bakit kailangan ako pang maging tour guide mo? Ang dami-daming babae dyan. Gigil na tinignan ni Stephanie si Lorenzo na abala sa pagtingin sa mga picture. Dahil ikaw sinabi ng tito mo, sabi ni Lorenzo at tinignan si Stephanie. Isa pa, pamangkin ka niya at bisita kami. Dapat lang naasikasuhin mo kami. Ha? Hello? May trabaho ako. Pwede kang maghanap ng iba. Ako lang ba pwedeng mag-guide sa'yo? Tsaka tanda-tanda mo na. Nakakabasa ka nga ng mapa. Ganyan pa ng mga tao dito. Ngumisi si Lorenzo. Kapag may bagong dating sinusungitan, should I call your uncle? Sasabihin ko sa kanya mga sinabi mo. Pangaasar ni Lorenzo. Nangaasar ang boses ni Lorenzo. At sasabihin ko na hindi maganda ang pakikitungo mo sa mga bisita sa isla na to. Nagtagis ang panga ni Stephanie. Tinignan niya ang mga tao sa paligid at natigilan ng makitang maraming tao na nakatingin sa kanya. Hilaw na ngumiti si Stephanie kay Lorenzo na nakangisi at nakalagay ang mga braso sa dibdib. Fine. Ako ang magiging tour guide mo. Sir. Huminga ng malalim si Stephanie. Sure. Ngumiti si Lorenzo. Saan ba tayo pupunta ngayon? Tinignan ni Lorenzo ang dagat. Sa dagat, para lunurin ka. Bulong ni Stephanie. Ha? May sinasabi ka? Kumunot ang noon ni Lorenzo. Ngumiti si Stephanie. Sabi ko, sumakay ka sa bangka at ipapakita ko sa iyo ang buong isla. Ayun na nga ang ginawa nilang dalawa. Walang katapusan na away ang ginawa nilang dalawa habang nag-uusap. Pinakita ni Stephanie ang maliit na isla at ang mga pangalan nito. May mga hati ang kapatid ni Tito Willie sa mga isla na nandito. Ang pinakamalaki ay hindi ko alam kung kanino. Tapos yung dalawa ay para sa dalawang kapatid niya. Paliwanag ni Stephanie at tinuro ang mga isla. Bagong gawa ang mga bahay na nakikita mo. Hindi ko pa napupuntahan yung malaki. Tapos sa gitna nito, ayun, floating cottage na ginawa ni Tito Willie. Gusto ko dun. Tinuro ni Lorenzo ang floating cottage. Umirap si Stephanie at tumango. Mag-isang pinandar niya ang bangka at sa totoo lang, ramdam na ni Stephanie ang ngalay sa kaniyang mga braso. Nang makarating ay napasingha pa si Stephanie nang mauna pang bumaba si Lorenzo. Seryoso? Bulong ni Stephanie. Hindi man lang ako tutulungan. Stephanie! Tawag ni Lorenzo. Ito na! Sigaw niya pabalik. Hirap na hirap si Stephanie na umakyat. Nang makaakyat ay nakita niya si Lorenzo na nakaupo na at pinagmamasdan ng dagat. Huminga ng malalim si Stephanie at umupo. Hinubad niya ang jacket at tanging sando lang ang natira sa kaniyang pang-itaas. Hindi ba namumulang balat pa sa araw? Biglang tanong ni Lorenzo. Natigilan si Stephanie. Alam mo pa rin yan? Lahat naman ay alam ko tungkol sa'yo. Napatingin si Stephanie kay Lorenzo. Nakaramdam ng biglang pagbilis ng tibok ng puso si Stephanie kaya umiwas siya ng tingin. Ngayon na nakita mo na, pwede na ba tayong umalis dito? Nanatiling nakatingin si Stephanie sa dagat. I want it here. Seryosang tinignan ni Lorenzo ang building mula sa kinauupuan niya. Ha? Gusto mo pa ba magtagal dito? Gulat na napatingin si Stephanie. Tumango si Lorenzo. Ask your uncle if I can use this cottage. Ang sabi niya isama raw kita dahil malayo. Napaawang ang labi ni Stephanie at napatingin na lang sa tumayo na si Lorenzo. Napakurap si Stephanie at sinundan si Lorenzo na gumagawa na ng kape. Pasipol-sipol pa si Lorenzo na para bang ine-enjoy niya ang sandali. Hindi ka pa busy? Nagtatakang tanong ni Stephanie. At ang dami mong oras. Bumibili pa sila ng materials. Simpleng sagot ni Lorenzo. Gusto mo? Inalok nito ang kape. Umiling si Stephanie. Pagkatapos mo dyan ibabalik na tayo. Lumabas si Stephanie at tinignan ng dagat.
Hindi niya kayang mag-isa kasama si Lorenzo. Mahina siya pagdating kay Lorenzo at kahit anong gawin niyang pagmamatigas, alam niyang talo siya dahil may nararamdaman pa rin siya. Narinig ko na hinahanap raw ang Tito Sores mo. Umupo si Lorenzo sa tabi ni Stephanie. Paano mo nalaman yan? Doon pa lang ay kinabahan na si Stephanie. Paano mo nalaman ang tungkol kay Tito Sores? Sinabi lang sa akin ni Papa. Nagkibit balikat si Lorenzo. Ilang taon bago ko nalaman kung sino ang lagi mong kasama noon. Remember? Ni bahay mo ay hindi ko alam. Madalas ay sa bar lang naman tayo nagkikita. Dahil yun naman ang gusto mo. Humigop ng kape si Lorenzo. Natigilan si Stephanie at naalala na ayaw niyang sabihin kay Lorenzo ang buhay niya. Alam kasi niya na mayaman si Lorenzo at kapag sinabi niyang mahirap siya, natatakot siya na baka ayaw sa kanya ni Lorenzo. Humigpit ang hawak ni Stephanie sa hoodie niya. Hirap ng buhay ko noon kay Tito Sores. Mabuti nga sa kanya. Natawa si Stephanie. Karma niya na yan. What happened? Seryosong tanong ni Lorenzo at tiningnan si Stephanie. Hindi ko alam ang tungkol dyan. I didn't know about your family. Umiling si Stephanie. Wala ka nang pakialam dun. Strangers tayo sa isa't isa kaya hindi mo kailangan na malaman. Tumayo si Stephanie at tinignan ang oras. Masyado nang matagal ang oras. Kailangan na nating bumalik. Mabilis na sumakay si Stephanie sa bangka at hinintay si Lorenzo. Ayaw niyang magkwento, ayaw niyang malaman ni Lorenzo at kaawaan nito. Nang sumunod na araw. Laris, anong ginagawa mo? Bakit ka umiiyak? Natataranta na nilapitan ni Stephanie ang anak na nasa labas ng bahay. Hindi na niya ito nasundo dahil kay Lorenzo na nagyayapa ng restaurant dahil bayad raw nito. Pinunasan ni Stephanie ang luha ni Laris at humihigbi. Anak, anong nangyari? Nag-aalala na tinignan ni Stephanie si Laris. Mama, Mas lalong lumakas ang iyak ni Laris. nasan po si Papa? Bakit wala po siya dito? Natigilan si Stephanie sa tanong ng anak. Hindi niya alam ba't natanong ni Laris ang bagay na yun. Sa loob ng maraming taon, ngayon lang narinig ni Stephanie na magtanong si Laris tungkol sa ama nito. Anak, kumurap si Stephanie. Inaaway po ko. Sabi po wala raw po akong Papa. Hindi raw po ako mahal ni Papa kasi wala po raw siya. Humihikbi si Laris ngunit sinikap nito na magkwento. Sabi po nila wala raw po akong Papa kasi hindi raw po ninyo alam sinong Papa ko. Mama, may heart hurts po. Napatakip si Stephanie sa kanyang bibig at hindi makapaniwalang napatingin sa kanyang anak na umiiyak. Mabilis niyang niyakap si Laris na patuloy sa paghikbi. Nangilid ang luha sa mga mata ni Stephanie. Hindi totoo yan. Mahal ka ng papa mo. Mahal na mahal ka. Tumulo ang luha sa mga mata ni Stephanie. Huwag kang makinig sa kanila, Laris. Huwag kang makinig sa kanila, Laris. Hindi mo dapat pinapakinggan. Gusto ko makita si Papa. Sumisigaw-sigaw si Laris at hinahampas ang ina nito. Kung mahal niya po ako, nasan siya? Bakit hindi po natin siya kasama? Ayaw niya ba sa akin, Mama? Bumakas ang lungkot sa mga mata ni Laris. Umiling si Stephanie. Laris, mahal na mahal ka ni Mama, okay? Hindi naman importante na Gusto ko si Papa. umiiyak na naman si Laris at pumadyak. I want to meet him. I want him, Mama. Saan po ang Papa ko? Tumulo ang luha sa mga mata ni Stephanie habang pinagmamasdan ng anak. Niyakap niya to at hindi nagsalita. Pumikit si Stephanie at paulit-ulit na sinabi na mahal niya si Laris. Ilang minuto ang nakalipas ay malalim na ang paghinga ni Laris kaya napabuntong hininga si Stephanie. I'm sorry, Laris. Bulong ni Stephanie at kinarga ang anak. Pumunta sila sa kwarto at marahan na nilapag ni Stephanie ang anak. Dahan-dahan niyang inalis ang sapatos at uniform nito. Sunod-sunod ang patak ng mga luha ni Stephanie at nang hindi niya na makayanan ay napaiyak siya. Yumuko si Stephanie at umiyak pero nagpatuloy pa rin siya sa pag-aasikaso kay Laris. I'm sorry anak, patawarin mo si Mama. Suminghap si Stephanie. Patawarin mo si Mama, Laris. Takot na takot si Mama. Niyakap ni Stephanie ang anak. Niyakap niya to sa paraan na mawawala ang lungkot niya.
Hindi na namalaya ni Stephanie na nakatulog na pala siya sa bisig ng anak. Nagising si Stephanie at wala na sa kanyang tabi si Laris. Bumangon agad si Stephanie para hanapin ang anak. Wala ito sa kwarto kaya nagmamadali siyang magbihis para hanapin si Laris. Laris? Tawag ni Stephanie nang makalabas siya ng kwarto. Laris? Nasaan ka anak? Bumundol ang kabas at takot sa puso ni Stephanie nang mapansin na wala ang tsinelas ng kaniyang anak sa labas. Mabilis na lumabas si Stephanie nang maalala ang nangyari kagabi. Sa tingin niya ay balak hanapin ni Laris ang kanyang ama kaya maaga to umalis. Kuya, nakita niyo po ba si Laris? Tanong ni Stephanie. Ay nako, hindi ko nakita si Laris, Steph. Sabi ng mangingisda. Salamat. Yumukod si Stephanie. Hinanap niya ang kanyang anak at sa mga kapitbahay na madalas nandoon si Laris. Para siyang mababaliw sa kaba. Hindi niya alam kung saan hahanapin ang anak. Wala siyang maisip kung saan ba nagpunta si Laris. Laris? Sigaw ni Stephanie habang naglalakad. Laris! Huwag mo naman takutin si Mama. Napadpad si Stephanie sa building kung nasaan si Lorenzo. Dito siya dinala ng kanyang mga paa kaya lalong nanghina si Stephanie. Tinignan niya ang building. Nanghihina siyang pumunta doon at wala na siyang pakialam kung anong itsura niya. Basang-basa ng luha ang kanyang pisngi dahil sa pag-iyak. Lorenzo! Sigaw ni Stephanie. Ma'am, sino po sila? Tanong ng lalaki. Tinaboy ni Stephanie ang lalaki. Lorenzo! Sigaw ni Stephanie. At mas lalong bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Stephanie? Napatingin si Stephanie sa likod at nakita si Lorenzo. Agad siyang tumakbo at muntik siya ni Lorenzo. Umiiyak na nag-angat ng tingin si Stephanie. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Natataranta na tinignan ni Lorenzo si Stephanie. Si Laris. Tulungan mo ko si Laris. Bumuhos na naman ang luha sa mata ni Stephanie. Ha? Laris? Sino si Laris? Teka, kumalma ka muna. Maayos na hinawakan ni Lorenzo ang baywang ni Stephanie. Umiling si Stephanie at hinampas ang dibdib ni Lorenzo. Hindi ko kayo mawala si Laris. Please. Hinampas ni Stephanie ang dibdib ni Lorenzo. Kasalanan mo to. Kasalanan mo bakit nawalang anak natin? Malakas na sigaw ni Stephanie, narinig sa buong ground floor. Natigilan si Lorenzo at napaawang ang bibig nito habang nakatingin kay Stephanie na nangihina na napaupo. Umupo si Lorenzo at hinawakan ng magkabilang braso ni Stephanie. Anak natin? Laris ang pangalan niya? Umiiyak na tumango si Stephanie. Nasaan siya? Nangilid ang luha sa mga mata ni Lorenzo. Nawawala siya. Pagising ko, wala na siya sa tabi ko. Hinawakan ni Stephanie ang braso ni Lorenzo. Hanapin natin si Laris. She's just 6 years old. Wala pang alam si Laris sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa dagat, please. Hanapin ko siya. Tumayo silang dalawa. Hahanapin natin ang anak natin. Mabilis nilang hinanap si Laris. Nagtanong-tanong sila at hinanap ng mabuti ang anak. Maya-maya ay may nakita si Lorenzo sa pinagtutuluyan nila ng ama nito. Kaagad na tumakbo si Lorenzo kasama si Stephanie papunta doon. At doon nakita nila si Laris na hawak ni Lawrence. Laris! Sigaw ni Stephanie at mabilis na hinila ang anak. Ano ka ba? Saan ka ba nagpupunta? Hindi mo ba alam na nag-aalala ako sa'yo? Ano ba, Laris? Hindi mapigilan ni Stephanie na pagalitan ng anak. Magsabi ka naman kung aalis ka. Pinag-alala mo ko. Halos mamatay ako. Mama. Nanginig ang labi ni Laris at namuo ang luha sa gilid ng mga mata nito. Nanghihina at napatingin si Stephanie sa anak at napaluhod. Hinawakan ni Stephanie ang kamay ni Laris. Wala siyang pakialam kung nanonood si Lorenzo at ang ama nito. Ano ba, Laris? Umiiyak na, sabi ni Stephanie. Naramdaman niya ang yakap ni Laris. Papatayin mo ba si Mama sa pag-aalala? Ikaw na lang ang mayroon ako, anak. Humikbi si Stephanie. Natigilan si Lorenzo nang makita ang kaniyang mag-ina. Hindi siya gumalaw o nagsalita. Hinayaan niya si Stephanie at ang bata na mag-usap. Habang nakaupo, nanatili ang ama ni Lorenzo sa kaniyang tabi. Sorry, Mama. Narinig ni Lorenzo ang malambing na boses ng kaniyang anak. Nangilabot si Lorenzo at mas lalong bumilis ang tibok ng kaniyang puso. Gusto ko po makita si Papa.
Napalanok si Lorenzo. Tinignan niya ang ama na tumango at agad na umalis. Nanatili siyang nakatayo at pinagmamasdan si Stephanie na nilingon siya. Kumurap si Lorenzo at dahan-dahan na umupo. Hindi kalayuan kung nasaan si Laris na nakatingin sa kanya. Sorry po. Yumukod si Laris at maliit na ngumiti. Tinignan nito si Stephanie. Tara na po, Mama. Uuwi na po tayo. Sige, hintay mo ako sa labas. Kakausapin ko lang siya. Ngumiti si Stephanie. Tumango si Laris at saka napatingin sa kaniyang bata. Ngumiti si Lorenzo, pinipigilan ng sarili na yakapin ng anak. Nang makalabas ang bata ay sunod-sunod ang tanong ni Lorenzo. Bakit ngayon mo lang sinabi na may anak tayong dalawa? 6 na taon, Stephanie. Hindi mapigilan ni Lorenzo ang magalit. I'm sorry. Bala ko naman talaga sabihin sa'yo kaso natatakot ako. Sabi ni Stephanie. Natatakot saan? Tumawa si Lorenzo. Kung hindi pa nawala yung bata tsaka mo lang aaminin sa akin na may anak tayo. You're so unfair. Tumaas ang boses ni Lorenzo. Natatakot akong sabihin sa'yo dahil... Kinagat ni Stephanie ang labi. Dahil ano? Mariin na tanong ni Lorenzo. Anong dahilan pa ba ang sasabihin mo, Steph? Ano kung pinag-uusapan natin dito? Ano ko na tinago mo? Ano ko na pinagkait mo sa akin na sa loob ng maraming taon? Tinuro ni Lorenzo ang labas kung nasaan si Laris. Alam kong galit ka sa akin at alam kong hindi magbabago yun. Kalmado pa rin ang boses ni Stephanie. Tsaka na tayo mag-usap kapag kalmado ka na. Ano? Hindi. Mag-uusap tayo ngayon. Pag-usapan natin yung dahilan mo kung bakit mo tinagong anak ko. Mariin na sabi ni Lorenzo. Umiling si Steph dahil kilala nito si Lorenzo. Naririnig tayo ni Laris. Tumahimik si Lorenzo. Babalik ako bukas. Mag-uusap tayo. Sa ngayon gusto ko na munang magpahinga. Stephanie. Nagtitimpi na tawag ni Lorenzo. Babalik ako bukas. Seryosong sabi ni Stephanie. Hindi kita tatakbuhan. Walang nagawa si Lorenzo nang umalis ang mag-ina niya. Kaagad niyang tinawagan ng ama at mariin na sinabi ang plano na matagal niyang ginawa. Uuwi ko ang mag-ina ko. Kung saan sila nababagay. Seryosong sabi ni Lorenzo. Mas mahalaga ang mag-ina ko kaysa sa building na nandito sa isla. Lauren sighed. Kakausapin ko sila. Ilang araw ang nakalipas simula nang magkita ang mag-ama. Naging tahimik si Stephanie at unti-unting ipinapaliwanag ang lahat sa kanyang anak na si Laris. Hindi man ganon kadetalyado, at least napapaliwanag niya. Stephanie, nahanap na ang Tito Soris mo. Balita ni Willie nang makapasok siya ng bahay. Po? Napatayo si Stephanie at binitawan ng mga bulaklak. Paano po? Hindi ko alam. Nag-text lang sa akin ng kapatid ko na nahanap na raw ang Tito Soris mo. Kailangan mo umuwi sa Maynila. At mukhang doon mo makikita ang mama mo. Seryosong sabi ni Willie. Napalunok si Stephanie at tinignan ng anak na si Laris. Huminga ng malalim si Stephanie at mabilis na tumango. Agad siyang nagbihis at inayos ang mga gamit. Kailangan niyang makita ang Tito Soris niya. Hindi man sila magkasundo ay nag-aalala pa rin siya. Nang matapos siyang mag-ayos ay lumabas na siya. Laris anak, aalis lang muna si mama. Dito ka muna kay Tito Willie. Hinaplos niya ang pisngi ni Laris. Babalik ka po, Mama? Tanong ni Laris. Ngumiti si Stephanie at tumango. Bibili na lang ako ng laruan pag uwi ko, okay? Okay ba yon? Tumango si Laris, ngumiti at nagpaalam. Pagkatapos halika ng anak ay agad na siyang umalis. Wala siyang ibang inisip kundi ang Tito Soris niya. Kung tapos na ba to sa mga utang na hindi pa nito nabayaran. Huminga ng malalim si Stephanie at pinikit ang mga mata. Hinihiling na sana maging maayos na ang lahat. Ma'am, dito na po tayo. Tinignan ni Stephanie ang paligid. Tsaka siya bumaba at sumakay ng bus. Huminga ng malalim si Stephanie at patingin-tingin sa mga nagtataasan na building sa bintana. Napangiti si Stephanie dahil ngayon na lang ulit siya nakabalik at hindi pa rin nagbabago ang building. Kuya wait, bababa ako! Sigaw ni Stephanie. Kaagad siyang bumaba at naglakad patungo sa mansyon ng kaniyang ina. Huminga siya ng malalim at agad na nag-doorbell. Bumukas ang pinto at ang maid ang bumungad. Sino po sila? Tanong ng maid. Hinahanap ko si Diana Rose. Ngumiti si Stephanie. Pakisabi na nandito ako. Tumango ang maid
at ilang saglit pa ay pinapasok siya. Hindi pa rin nagbago ang mansyon. Nang kaniyang ina, mas lalo lang lumaki. She smiled bitterly and walked. Pumasok siya sa loob at nakita ang 3 kapatid ng kanyang ina kasama ang mga asawa nito sa tabi. Speaking of which, ang mataray na kapatid ni Diana Rose, pangalawa sa magkakapatid. Ate, mahinahon na suway ni Dulce. Ang bunso sa magkakapatid. Mabuti naman at nandito ka na. Umupo ka muna. Nasaan po si Tito Sores? Unang tanong ni Stephanie. Sinabi sa akin ni Tito Willie na nahanap na raw si Tito Sores. Nasaan siya? Sinong kasama niya? Bumuntong hininga si Dulce. Nasa kulungan na si Sores. Maraming kaso ang sinampa sa kanya ni Diana dahil, unang-una, ninakaw ni Sores ang mga papel tungkol sa mga lupa at ari-arian ni Diana. Natigilan si Stephanie at napatingin sa kakababa lamang na si Diana. Nagtama ang mga mata nilang dalawa at unang umiwas si Stephanie. Nandito ka na pala. Kalmadong tinignan ni Diana ang anak. Akala ko hindi ka na magpapakita sa akin. Tss, kung hindi mo sinabi na nahanap na si Tito Sores, ay hindi ako babalik. Seryosong tinignan ni Stephanie ang ina. Kahit kailan talaga bastos kang literal. Galit na singhal ni Divine. Hindi ka na dapat bumalik dito. Doon ka na lang sa Divine! Hindi mapigilan na sigaw ni Diana. Ano ko ang pinagsasalitaan mo? Natahimik silang lahat. Umirap si Stephanie at tumayo kaya napatingin silang lahat sa kanya na bumuntong hininga. Sabihin niyo sa akin ang address kung nasaan si Tito Sores. Hindi ko alam kung bakit niyo pa ako pinapunta dito. Tinignan niya ang kanyang ina. Ibabalik ko ang mga papel na kinuha ni Tito Sores. At babalik ulit ako sa isla. Hindi mo na mababawi ang papel, Stephanie. Ginagawa na namin ang paraan ng pagbawi sa mga papel dahil importante yun. Ang lahat ng yun ay may kinalaman sa'yo. Sabi ni Diana. Paano napunta sa akin? Tanong ni Stephanie. Tumawa si Divine at sinuway naman ni Dulce ang kapatid. Tinignan ni Stephanie ang kanyang ina na lumapit sa kanya. Kahit kailan hindi matiis ni Diana ang anak nito na kahit ilang beses umalis, hindi nito kayang iwan ang anak na lalong lumalayo sa kanya. Ang mga papel at pera na ninakaw ni Sores ay para sa iyo. Nakalagay doon ang pangalan mo at sa lahat ng ari-arian na mayroon ako. Nag-iisa kitang anak at lahat ng akin ay sa iyo. Paliwanag ni Diana. Diana! Sigaw ni Divine. Talagang tinuloy mo? Hindi ka nakikinig sa akin. Hindi deserve ng babaeng yan ang lahat ng pinaghirapan mo sa matagal na panahon. Ano bang nakain mo at binigay mo sa babae niya ng lahat ng ari-arian natin? Nag-iisa kong anak si Stephanie. Sa kanya lahat ng pinaghirapan ko dahil anak ko siya. Hinawakan ni Diana ang kamay ni Stephanie, nagulat pa rin nakatingin sa kanya. Ginagawa namin ang lahat ng makakaya namin para alamin kung saan tinago ni Sores ang mga papel. Umatras si Stephanie at nataranta si Diana. Ayaw niyang may masabi sa kanya ang mga kapatid nito, lalong-lalo na si Divine. Hindi sila magkasundo ng pamilya nila pero natatakot si Stephanie na baka hindi nila matanggap sila Riz. Hindi ko matatanggap yan. Umiling si Stephanie. Ang gusto ko lang malaman kung nasaan si Tito Sores at ibabalik namin sa inyong pera na nawawala. Stephanie, nangilid ang luha sa mga mata ni Diana. Sa isla na po ako nakatira. Maganda ang buhay na meron ako doon. Paliwanag ni Stephanie. Ayokong salamat at nandito ka. Ngumiti si Diana nang makita ang taong inaasahan niya. Natigilan si Stephanie at napaawang ang labi niya nang makita si Lorenzo. Lorenzo? Nagtatakang tawag ni Stephanie. Anong ibig sabihin nito? Tinignan niya ang mga tao sa mansyon. Diana? Tawag nito sa ina na hindi sumagot. Hindi makapaniwalang napatingin si Stephanie kay Lorenzo. Hindi niya alam kung anong nangyari o ano ba talaga ang nangyari nung nawala siya dito sa Maynila. Napatingin si Stephanie kay Lorenzo nang magsalita to. Kung gusto mong makita si Sores, sumama ka sa akin. Ipapaliwanag niyang nangyayari. Seryosong hinawakan ni Lorenzo ang kamay ni Stephanie. Pupunta natin siya. Tinignan niya ang kamay ng ina na nakatingin sa kanya. Tinignan niya si Lorenzo na nakatitig sa kanya habang hawak ang kamay niya. Binitawan ni Stephanie ang kamay ni Diana na nagulat at naiwan sa ere ang kamay. Sama ko, seryosong sabi ni Stephanie at naglakad papunta kay Lorenzo.
Alright. Tinignan ni Lorenzo si Diana na tumulo ang luha sa mga mata. Tumungo si Lorenzo. Babalik kami. Stephanie? Tinignan ni Stephanie ang kaniyang Tito Sores na nakaupo. Huminga ng malalim si Stephanie at agad na umupo at sa hindi kalayuan ay si Lorenzo na tahimik na nanonood. Malaki ang pinagbago ng kanyang Tito Sores kaya naman hindi maiwasan ni Stephanie ang mag-isip. Bakit ka nandito? Dapat nandun ka kay Diana, sabi ni Sores. Anong ginagawa mo dito? Bumalik ako sa isla para matahimik na ang buhay ko. Hinahanap ka ng mga pulis dito. Hindi ko alam anong ginawa mo at bakit kailangan kong maging bayad sa mga utang mo. Hindi ko kasi maintindihan. Paliwanag ni Stephanie. Hindi mo na kailangan pang malaman. I want to know the truth, Tito. Hindi habang buhay ay para akong bulag sa lahat. Wag mo naman ako ginagawang tanga, Tito. Hindi maipinta ang mukha ni Stephanie. Ang mga documents, ang mga pera. Ano yun? Inakaw mo ba talaga sa mansyon? Napatahimik si Sores. Nagtagis ang panga ni Stephanie at padabog na kinalampag ang lamesa sa harapan niya. Galit na galit ang mga mata ni Stephanie. Sabihin mo sa akin, oo, ninakaw ko. Ang lahat ng para sa'yo. Sumigaw si Sores. Nanlaki ang mga mata ni Stephanie. Kinuha ko ang lapat na sa akin. Na dapat ako ang nakikinabang. Kinuha ko lahat ng para sa'yo para hindi ka na makabalik sa mansyon kung nasaan si Diana. Ano? Hindi makapaniwalang tanong ni Stephanie. Punong-puno ko ng galit, Stephanie. Hindi mo alam kung anong ginawa ni Diana sa akin. Tinanggal niya ang mana para sa akin. Tinanggal niya lahat ng binigay sa akin ni Mama nung buhay pa siya. Sigaw ni Sores. Kaya kinuha kita sa kanya. Kinuha ko lahat ng sayo dahil hindi mo naman kailangan ng pera, di ba? Masaya ka naman sa trabaho. Isang malakas na sampal ang ginawa ni Stephanie kay Sores. Tumulo ang luha sa mga mata ni Stephanie. At nang mapagtanto na peke lahat ng pakikitungo nito sa kanya. Ang kapal ng mukha mo, Tito Sores! Malakas na sigaw ni Stephanie. Naging alerto ang mga pulis maging si Lorenzo. Napakawalang hiya mo. Kaya ba tinanggap mo agad ako nung nanghingi ako ng tulong? Kaya ba? Sabi mo sa akin, tinanggal ni Diana ang lahat sa akin? Na hindi ako? Mahal ng sarili kong ina. Yun ba? Tito Sores? Hindi mapigilan ni Stephanie na humagulgol sa harap ni Sores na nagtatagis ang panga. Hindi mo naiintindihan. Tumawa si Sores. Anong hindi ko naiintindihan? Ginawa mo akong tanga, Tito. Ginawa mo akong instrumento na para sa mga gusto mo. Tama ba yun? Pamangkin mo ko. Pamangkin. Tumulo ang luha sa mga mata ni Stephanie. Hindi na nagsalita pa si Sores. Natawa si Stephanie dahil naisip niyang ang sama-sama ng loob niya sa kanyang ina pero kasalanan pala ni Sores. Huminga ng malalim si Stephanie. That's enough. Marahan na hinawakan ni Lorenzo ang braso ni Stephanie. Kakausapin siya ng abogado na kinuha ko para sa kanya. Then we will process the lost documents. Hindi na nagawa pang sumagot ni Stephanie. Sumakay si Stephanie sa kotse ni Lorenzo at agad na tumahimik. Naisip ni Stephanie ang kanyang ina at ba't niya ito iniwan. Napapikit si Stephanie at bumuntong hininga. Sa bahay ka na matulog. Anunsyo ni Lorenzo. Okay. Dala ng pagod ay pumayag na lang si Stephanie. Mag-uusap rin tayo. Dinala ni Lorenzo si Stephanie sa kanyang exclusive village. Bumaba si Stephanie at agad na nakita ang bahay na napapaligiran ng mga puno at halaman. Sumunod agad si Stephanie at nakarating sila sa malaking gate at pumasok. Through the pathway, nakarating sila sa glass door at agad na pumasok. Juice or water? Tanong ni Lorenzo. Tubig na lang. Tinignan ni Stephanie ang buong bahay ni Lorenzo. Bagong bahay mo? No, pinarenovate ko lang. Do you like it? Tanong ni Lorenzo. Oo. Ngumiti si Stephanie. Pangarap ko para kay Laris ang bahay na ganito. Inabot ni Stephanie ang tubig. Iniisip niya paano sisimulan ng lahat. Tinignan niya si Lorenzo na nasa tapat ng sofa. Anong gusto mong malaman? Tanong ni Lorenzo. Bakit mo kilala si Diana? Tanong ni Stephanie at nilapag ang baso ng tubig. Nag-background check ako tungkol sa'yo. I learned that you're Mrs. Gracia's child na nalaman ko rin na galing ka sa elites.
Nagkakilala kami ng mami mo dahil kaibigan niya ang daddy ko. Kaya nalaman rin namin na uncle mo si Sores. I went to Isla to find you which is, hindi nga ako nagkamali dahil nandun ka. Paliwanag ni Lorenzo. Napag-usapan namin ng mami mo ang problema. She reached out to me. Nag-usap kami ng mami mo at gusto niyang pauwiin ka. At doon, manirahan sa mansyon. And, tinignan ni Stephanie si Lorenzo. Alam rin ba ni Tito Willie? Yes, Napasinghap si Stephanie. sinabi kong magpanggap siya na hindi niya kami kilala. At ganun ang ginawa niya pero totoong architect ako ng buong building na yun. Bago mo pa malaman na nahanap ng uncle mo, ay ako muna ang nakakaalam. Dahil nalaman ko ang criminal record ng uncle mo. Did you plan this? Hindi mapigilan ni Stephanie na magtanong. Para makuha ka ulit? Ngumiti si Lorenzo. Oo, plinano ko ang bagay na to. Sinabi ko sa sarili ko na once na nahanap kita, hindi ka na makakawala. Pero nalaman ko na may anak tayo. Napalunok si Stephanie. Inaasahan niya na nandoon mapupunta ang usapan pero kabado pa rin siya pagdating kay Laris. Hindi pa rin talaga siya sanay na pag-usapan ang anak. Years have passed, Stephanie. Hindi mo man lang sinabi sa akin na buntis ka at bigla ka nalang nawala. Anong nangyari? Ayaw kong magtanong sa kahit na kanino dahil gusto kong manggaling sa'yo. Seryosong tinignan ni Lorenzo si Stephanie. Huminga ng malalim si Stephanie at pinaglaruan ng kamay. Hindi ko alam na buntis ako. Kahit pa lagi kitang kasama noon. Nalaman kong buntis ako nung dinugo ako ng isang beses at alam ni Tito Sores yun. Nilihim ko yun sa'yo at nagdesisyon ako na umalis dahil ayokong maging pabigat sa'yo. Ayokong umaasa sa ibang tao dahil mas gusto kong mag-isa. That's my kid, Steph. Ano yung na-expect mo? Layuan kita kasi may anak ako sa'yo? You know I want to have a baby. Napahila mo si Lorenzo sa kanyang muka. Patapusin mo muna kasi ako. Iritadong tinignan si Lorenzo ni Stephanie at ganon rin si Stephanie sa kanya. Lately ko lang nalaman na hinahabol si Tito Sores ng mga sindikato dahil natalo siya sa kasino. At gusto niyang akong magbayad noon. Pero dahil sapat lang ang pera ko para kay Laris. Hinanap ko si Tito Willie. Umuulan nun at sinugod ko ang dagat at sakay ng barko. Pumunta ako sa isla na pagmamayari ni Tito Willie. Doon ako nanganak at si Tito Willie ang kinikilala ni Laris na ama niya. Kaya pala hindi ko makontak ang cellphone mo. Iniwan mo lahat ng pwede kong tracker para makita ka. Sabi ni Lorenzo. Tumango si Stephanie. Kung mananatili pa ako kay Tito Sores, ay baka mamatay kaming dalawa ni Laris. Nangako ako na babantayan ko si Laris at bibigyan ng magandang buhay kahit na ako lang ang mag-isa. Huminga ng malalim si Stephanie at pinaglaruan ng daliri. Gusto kong makita si Laris. Gusto kong maging ama sa anak ko, Steph. Pinagbigyan na kita na nag-usap kayong dalawa. I want to be a father, Steph. Gusto kong makilala ang anak ko. Nagmamakaawa ang boses ni Lorenzo. Huminga ng malalim si Stephanie. Iniisip niya kung tama ba o mali ang gagawin niya. Gusto niyang makasiguro na hindi siya magsisisi sa gagawin niyang desisyon. In short, takot na siyang magkamali. Please, anak ko si Laris. At marami akong pagkukulang sa kanya sa mga taon na hindi kami nagkita. Lumapit si Lorenzo at tinignan si Stephanie na napatingin sa kanya. Gusto kong bumawi sa anak natin, Steph. Sa inyong dalawa ng anak natin. Okay. Napangiti si Lorenzo. Pero sasabihin mo ang tungkol sa sinabi ni Diana sa akin. Tinuro ni Stephanie si Lorenzo. Gusto kong malaman kung bakit ka nagplano ng ganito. Ayoko maging clueless. Umiwas ng tingin si Stephanie. Bukas na bukas, babalik tayo sa isla. Si Papa nang bahala dito. Sa Manila. Pinal na desisyon ni Lorenzo. Mama! Napangiti si Stephanie at niyakap ang kanyang anak na tumakbo papunta sa kanya. Natawa si Stephanie at niyakap ang anak na tumatawa habang yakap siya. Wala kang pasok, Laris? Tanong ni Stephanie sa anak. Ngunit hindi doon ang atensyon ni Laris, kundi sa lalaking nasa likod niya, si Lorenzo. Tinignan ni Stephanie si Lorenzo at ngumiti bago tinignan ng anak na nakaangat ang tingin kay Lorenzo. Doon tayo sa bahay. Hinawakan ni Stephanie ang kamay ni Laris. Daddy? Bulong ni Laris kay Stephanie. Tumawa si Stephanie. Yes. Humagigik si Laris at nakarating sila sa bahay ni Willie. Naabutan nila to na nagluluto at nagulat nang makita sila.
Ngumiti lang si Stephanie at agad na nakuha ni Willie ang ibig niyang sabihin. Umupo si Larry sa tabi niya at si Lorenzo na tahimik na pinagmamasdan ng bahay. Anong gusto mo? Tanong ni Stephanie. Juice na lang. Sagot ni Lorenzo at tinignan si Laris na tahimik na nakaupo habang hawak ang stuffed toys. Kumuha si Stephanie sa kusina at sinadya na magtagal. Napangiti si Stephanie nang makitang nag-uusap ang mag-ama. Ngayon lang napagtanto ni Stephanie ang pangungulila ni Laris sa ama nito. Ngayon lang napagtanto ni Stephanie na masyado siyang naging madamot sa pagbibigay ng impormasyon tungkol kay Lorenzo. Etong juice mo. Nilapag ni Stephanie ang juice sa maliit na lamesa. Laris? Mama? Nag-angat ng tingin si Laris. Hindi ka ba babati sa daddy mo? Napag-usapan na natin ang tungkol sa kanya. Ngumiti si Stephanie. Lorenzo ang pangalan niya. At siya ang daddy mo, anak. Tinignan ni Laris si Lorenzo na hindi makagalaw sa kinauupuan. Tumayo si Laris at pumunta sa harap ni Lorenzo. Natawa si Stephanie nang yumuko si Laris at ngumiti. Hi po. Ako po si Laris Garcia. Ngumiti si Laris. I'm 6 years old. Pinakita nito ang 6 na daliri. I'm Lorenzo. Pumuyok ang boses ni Lorenzo. Pwede ba kitang mayakap? Hindi na napigilan pa ni Lorenzo ang pagkasabik sa anak. Tumango si Laris at hindi pa nagdalawang isip pa si Lorenzo at agad niyang hinila si Laris para sa mainit na yakap. Tumingala si Stephanie para hindi tumulo ang luha sa mga mata niya pero hindi niya napigilan pa. Pinanood niya ang mag-ama na nag-uusap habang magkayakap. Kitang-kita niya ang saya sa mga mata ni Laris. I love you. I love you. Narinig ni Stephanie na bulong ni Lorenzo kay Laris. Bakit ngayon ka lang po? Miss na po kita. Pumiyok ang boses ni Laris. Tumango si Lorenzo. I'm sorry. I'm sorry. Babawi si Papa. Babawi ako sa'yo. I'm sorry, Laris. I'm sorry. Tinakpan ni Stephanie ang kanyang bibig at mabilis na kumuha ng tubig. Pinanood niya ang kanyang mag-ama na nag-uusap. Titig na titig si Laris kay Lorenzo na para bang kinakabisado nito ang mukha ng ama. Inabot ni Stephanie ang tubig at marahan na kinuha yon ni Lorenzo. Hindi siya pwede pagpawisan dahil inaatake siya palagi ng ubo at sipon. Paalala ni Stephanie. Kukuha lang ako ng damit. Hindi nagdalawang isip pa si Stephanie at agad na umakyat sa itaas. Umiiyak na pumasok si Stephanie sa kanilang kwarto. Nagsisisi siya na ngayon niya lang sinabi kay Lorenzo dahil nakita niya sa mga mata ni Laris ang saya. Nanginginig na kumuha ng damit si Stephanie at mabilis na lumabas at bumaba. Laris, magpalit ka muna ng damit. Utos ni Stephanie. Hindi man lang gumalaw ang anak kaya si Lorenzo na ang nag-abot. Maingat, puno ng pagmamahal at marahan ang bawat dampi ni Lorenzo sa balat ng kanilang anak. Suminghap si Stephanie at uminom ng tubig. Dito ka lang po ba, Papa? Tanong ni Laris. Hindi ko kayo iiwan. Ngumiti si Lorenzo. Napalunok si Stephanie. Hindi po ba kayo aalis? Dito ka na lang po kasama namin ni Mama. Malambing na sabi ni Laris. Ngumiti si Lorenzo at tiningnan si Stephanie. Literal na nag-uusap silang dalawa sa mga mata pero kusang umiwas si Stephanie. Hindi niya rin alam ang desisyon pero mukhang sigurado na si Lorenzo na manatili. Pag-usapan pa namin ni mama mo. At pagkatapos noon, sabay tayo matutulog mamaya. Okay lang ba? Malambing na sabi ni Lorenzo. Masayang tumango si Laris. Dumating ang gabi at hindi pa rin matigil ang pag-uusap ng mag-ama. Na hanggang sa pagkain nila, nag-uusap pa rin sila. Napailing si Stephanie at agad na pumunta sa labas, dala ang kape na ginawa niya. Pinagmasdan niya ang payapa at tahimik na dagat. Nasa loob si Laris at mukhang napagod sa kakaiyak at kakalaro. Paalala ni Lorenzo. Mabilis mapagod ang batang yun? Ngumisi si Stephanie. Umupo si Lorenzo sa upuan sa tapat ni Stephanie at pinagmasdan ang dagat. Namumugto ang mga mata mo. Pang-aasar ni Stephanie para gumaan ang aura sa paligid nilang dalawa. Excited si Laris na makita ka. Buti at hindi kanya kinulit na maglaro. She's so cute. Ngumiti si Lorenzo. Manang-mana siya sa'yo. Maganda. Ngumisi si Stephanie at tinignan si Lorenzo na napatingin sa kanya.
Huminga ng malalim si Stephanie. Salamat. Ngumiti si Lorenzo. I thought, hindi mo nasasabihin sa kanyang lahat. I was scared and I was so happy at the same time. Hindi ko alam ang gagawin ko nung kaharap ko siya dahil hindi ko alam paano siya hahawakan. Hindi naman ako ganun ka-heartless para hindi ka pagbigyan. Anak nating pareho si Laris at gagawin ko lahat para sa kanya. Kung gusto kanyang makita, siguro uuwi ako ng Maynila para hanapin ka. Ganun ko kamahal si Laris. At the same time, nalulungkot ako dahil alam kong gusto na niyang magkaroon ng ama. Matagal bago ako nabigay sa kanya yun. Nakangiting sabi ni Stephanie. You raised her well, Steph. Kitang-kita kung paano mo siya pinalaki nang tingnan ko siya. Kinagat ni Lorenzo ang labi. Napailing si Stephanie at tumayo dahil malamig na at gabi na. Pumunta siya sa kusina at agad na nilapag ang baso ngunit naramdaman niya sa likod si Lorenzo. I miss you. Bulong ni Lorenzo sa tainga ni Stephanie. Ano bang ginagawa mo? Humarap si Stephanie na hindi pa dapat. Sobrang lapit ng mukha nilang dalawa sa isa't isa. Lorenzo, Hindi mo alam kung ilang araw akong nagtiis na hawakan at lapitan ka ng ganito. pinagmasdan ni Lorenzo ang labi ni Stephanie. Sa sobrang conscious ni Stephanie ay kinagat niya ang labi niya dahilan para hilahin siya ni Lorenzo at nagdikit ang katawan nilang dalawa. Namiss niya ang ganito at bumalot na naman sa katawan ni Stephanie ang init. Please, ayusin natin ang tungkol sa atin. Mahinang bulong ni Lorenzo. Okay naman tayo ah. Maayos tayong dalawa sa anak natin. Nandito ka naman sa isla at magkasama naman tayo. Tumawa si Stephanie para maalis ang kaba. Alam mo ang tinutukoy ko, Steph. I want you. I want you mine. Again. Seryosong sabi ni Lorenzo at hinalikan ang pisngi ni Stephanie na napasinghap. Luluhod pa ba ako sa harapan mo? Ano bang dapat kong gawin? Lorenzo, si Laris. Tinagilid ni Stephanie ang ulo niya para bigyang laya ang bibig ni Lorenzo na halikan siya sa leeg. Mahigpit ang hawak ni Stephanie sa braso ni Lorenzo na bumaba sa dibdib niya. Ang labi nito ay napasinghap. Si Stephanie nang buhatin siya ni Lorenzo. Doon tayo sa banyo. Ngumiti si Lorenzo. Baka marinig tayo ni Laris. Maingay ka pa naman. Natawa si Lorenzo at binuhat papunta sa itaas si Stephanie na nagtago sa leeg niya. Nagising si Stephanie na masakit ang kanyang buong katawan. Bumangon siya at nakita ang mag-ama na nag-aayos ng maleta. Nagtataka niya yung tinignan at napatingin sa kanya si Lorenzo ng ngumiti. You're awake? Tumayo si Lorenzo at hinalikan ang noo ni Stephanie. Saan tayo pupunta? Tanong ni Stephanie. Sa bahay ni Papa. Sagot ni Laris ang tanong niya. Pupunta po tayo sa bahay ni Papa, Mama. Napaawang ang labi ni Stephanie at napatingin kay Lorenzo na kumindat at bumalik na ulit sa pag-aayos ng maleta. Dahan-dahan na bumangon si Stephanie at nanginig ang kanyang mga tuhod kaya napaupo siya. Bumuntong hininga siya dahil naalala niya ang nangyari. Parating na dito ang helicopter. Anunsyo ni Lorenzo. Are you okay? Nag-aalala na napatingin si Lorenzo. Okay lang ako. Papunta lang ako sa banyo. Umiwas ng tingin si Stephanie. Inalalayan ni Lorenzo si Stephanie at agad na pumunta sa banyo. Kinagat ni Stephanie ang kanyang labi at napailing. Mabilis siyang naligo at agad ring nagbihis. Pagkatapos niyang magbihis ay lumabas siya at natigilan nang makita ang mag-ama na puwerto. Good morning. Pagbati ni Stephanie. Good morning. Ngumiti si Lawrence. Nandiyan ang helicopter. Marami kang aasikasuhin ngayon. Stephanie, kaya kailangan mo ng maraming lakas ngayon. Sumakay sila sa helicopter at agad na natahimik si Stephanie. Una niyang gagawin ay ang kaso ng kanyang Tito Sores at ang pangalawa ay makausap ang kanyang ina at humingi ng tawad. Ilang oras ang naging biyahe nila bago sila nakarating sa rooftop ng bahay ni Lorenzo. Wow! Sigaw ni Laris. Bumaba silang dalawa at inayos ni Stephanie ang kaniyang dress. Sumakay sila sa elevator papunta sa baba. Ngumiti si Stephanie nang makitang sobrang saya ng kaniyang anak. Wow, ang laki ng house niyo, Papa! Namamangha na tiningnan ni Laris ang bawat sulok ng bahay. Binago mo? Nagtaas ng kilay si Stephanie nang makitang may maliit na sofa at upuan para sa kanilang anak. Bumili ako ng kailangan ni Laris and pinaayos ko rin ang kwarto niya. Napakamot si Lorenzo sa kaniyang ulo. Napailing si Stephanie kasama ang maids ay naglaro sila ni Laris.
Maaga na nagpaalam si Stephanie kay Laris at agad silang umalis ni Lorenzo. Diretso ang punta nila sa mansyon ng kaniyang mga magulang. Kabado si Stephanie pero dahil kasama niya si Lorenzo, magaan ang kaniyang pakiramdam. Nandito na tayo. Sabi ni Lawrence. Nasa loob silang lahat. Okay. Bumuntong hininga si Stephanie. Inalalayan siya ni Lorenzo papunta sa loob at nakita ang kanyang ina. Huminga ng malalim si Stephanie at agad silang umupo. Tinignan ni Stephanie ang mga papel sa lamesa at binasa ang mga nakasulat doon. Siya nga ang tagapagmana ng kanyang ina at pangalan niya ang nakalagay sa mga building, island at iba pa. Nakausap na namin si Sores. Binenta niya ang mga ari-arian na nalaman niya maliban sa isla na pagmamay-ari ni Willie. Nahanap na namin ng mga buyer pero ang pera, malabong makuha dahil natalo sa kasino. Paliwanag ni Lawrence. Hindi mahalaga sa akin ang pera. Ang mahalaga sa akin ay ang mga lupa na para kay Stephanie. Maging ang bahay na para sa kanya. Paliwanag ni Diana. Yun ang mahalaga sa akin. Kailangan kong malaman kung saan niya binenta ang mga lupa para mabili ko pabalik. Napasinghap si Stephanie sa sinabi ng kanyang ina. Determinado talaga ang ina ni Stephanie na bilhin lahat ng lupa na nawala sa kanila. Hindi makapaniwala si Stephanie dahil akala niya wala ng pagmamahal pa ang kaniyang ina. Na akala niya wala na talagang pag-asa na maging maayos silang dalawa. Ma'am, nabili ko na ang 2 lupa at nabili ko na rin pabalik ang mga nawala. Biglang sabi ni Lorenzo. Iho? Gulat na tinignan ni Diana si Lorenzo at ganun rin si Stephanie. Hindi namin agad nasabi sa inyo. Dahil hanggat wala ang pangalan ko sa kontrata, ay hindi ko pa balak sabihin. My dad and I brought the house, resort and others. Magalang na sabi ni Lorenzo. Nandito na po sa amin ang kontrata pero ang iba, hinahanap pa rin namin. Natulala si Stephanie at hindi makapaniwalang napatingin kay Lorenzo. Paano nito nabili lahat ng nawala? Ganon ba siya nito kamahal? Napahawak si Stephanie sa kanyang dibdib kung nasaan ang puso niya. Umiwas ng tingin si Stephanie at yumuko. Sa documents ay nanatiling nakalagay ang pangalan ni Stephanie. And I also included the name of our daughter. Seryosong seryoso ang mga mata ni Lorenzo. Daughter? Tinignan ni Diana si Stephanie. May anak kayo? Tumango si Lorenzo. Her name is Laris, ma'am. Napalunok si Stephanie dahil ramdam niya ang tingin sa kanya ng magkakapatid. Hinawakan ni Lorenzo ang kaniyang kamay bago siya nag-angat ng tingin sa kanyang ina na nakatitig sa kanya. Hinihintay ang sasabihin niya. May anak ako. She's with me. Matapang na tinignan ni Stephanie ang ina. Wala kayong gagawin kay Laris, kundi hayaan na walang iniisip ang bata. Hindi kami maninirahan dito kung No. Lumapit si Diana kay Stephanie. Pwede kayo manirahan ng anak mo. OMG, bakit hindi mo sinabi kaagad? Nasaan siya? I want to meet her. Hindi alam ni Diana ang kanyang gagawin o uunahin. Nawala ang kaninang iniisip ni Diana dahil sa apo. Nasa bahay siya ni Lorenzo, sabi ni Stephanie. Hindi niya alam kung sino ka kaya ako munang kakausap sa kanya. Seryosong tinignan ni Stephanie si Diana. Okay, naiintindihan ko. Nangilid ang luha sa mga mata ni Diana. Tinignan nito ang mga kapatid na nakatitig kay Stephanie. Pwede ba kaming bumisita sa kanya? Gusto ko siyang makita. Tumango si Stephanie. Gusto ko muna na matapos lahat ng to. Tinignan ni Stephanie si Lorenzo. Please. Tumango si Lorenzo. Bukas na rin ay aasikasuhin ko ang lahat. The documents. I'll send it to you, ma'am. For now, kailangan muna namin na hanapin ang iba pa at tanungin si Sores kung sino ang pinagbentahan niya ng lahat ng lupa. Tumango si Diana. Gawin natin lahat ng ating makakaya. I want to talk Sores bago siya hatulan sa korte. Tinignan ni Diana ang anak. Gusto rin kita makausap, anak. Tumango si Stephanie at nagpatuloy sila sa pag-uusap tungkol sa mga binili ni Lorenzo at ng kaniyang ama. Bumuntong hininga si Stephanie dahil hindi pa rin siya makapaniwala na higit pa ang pagmamahal sa kanya ni Lorenzo. Hinaplos ni Stephanie ang daliri ni Lorenzo. Thank you. Bulong ni Stephanie. Babawi ako sa'yo. Alagaan mo lang si Laris. Ako na bahala sa lahat. Ngumiti si Lorenzo at hinalikan ang kaniyang noo. Nakagat ni Stephanie ang kaniyang labi dahil sa narinig na hatol ng korte. Huminga ng malalim si Stephanie at tinignan ang kanyang tito Sores na nakayuko.
Tumayo si Stephanie at tiningnan si Lorenzo na nakahawak sa kaniyang kamay habang nakikipag-usap. Dumiretso kayong dalawa sa mansyon mamaya kasama si Laris. Utos ni Dulce. Maghihintay kami dun. Okay po. Sabi ni Stephanie. Katulad ng napag-usapan nilang dalawa ay naging hands-on si Lorenzo sa mga kaso. Napag-usapan nila ang mga gagawin at hindi. Nagulat pa rin si Stephanie sa ginawa ni Lorenzo pero wala na siyang magagawa pa doon. Kilala niya si Lorenzo at hindi niya na mapipigilan pa ito. Kahit pa sabihin niya na, bawiin ang lahat. Pupunta rin si Papa sa mansyon. Lahat tayo ay nandun para pag-usapan ng mga nabili na lupa at isa pa. Ngumiti si Lorenzo. Pag-uusapan natin ang kasal. Kasal? Gulat na napatingin si Stephanie kay Lorenzo. Yes, I planned all of this, remember? Nakangising sabi ni Lorenzo. Hindi ka na pwedeng tumanggi. And one more thing. Larissa's surname will change. Tumango si Stephanie at hindi na umapila pa. Napag-usapan na rin kasi nilang dalawa ang surname ng kanilang anak. Napag-usapan na rin nila ang magiging setup nilang dalawa at sa Maynila na mag-aaral si Laris. Huminga ng malalim si Stephanie habang nakasakay sa kotse at iniisip paano kakausapin ng ina. Kinakabahan ka? Tanong ni Lorenzo. Kasama na ni Papa si Laris. Hindi naman. Nag-iisip lang ako paano ko kakausapin si Mama. Alam mo naman na hindi kami magkasundo ni Mama. Matagal ko na siyang iniwan nung namatay si Papa dahil sa pera nilang lahat. Ngayon na lang ulit kami nagkita. At ito pa ang mangyayari. Bumuntong hininga si Stephanie. Sure kung maintindihan ka ni Tita Diana. Mahal na mahal ka kaya niya. Ngumiti si Lorenzo at hinawakan ang kamay ni Stephanie. Nakarating sila sa mansyon at mabilis ang kanilang naging kilos. Naabutan nila si Laris na kausap si Diana na nakangiti. Marahil unang pagkikita nilang dalawa. Nang makita ni Laris ang ina ay tumakbo agad siya. Mama, Yumakap si Laris. I meet Lola po. Mabuti naman kung ganon. Are you happy? Nakangiting tanong ni Stephanie. Opo, Nakangiting sabi ni Laris. I meet them one by one po. Tinuro ni Laris ang apat na magkakapatid. Si Lola Diana, Lola Dulce, Lola Divine at Lola Danica. Natawa si Stephanie nang makitang umasim ang mukha ng tatlo dahil sa lola na sinabi ni Laris. Maya-maya nga lang ay pumunta na sila sa dining table at hindi inaasahan na maraming pagkain ang nasa mesa. Agad na inasikaso ni Lorenzo ang anak at si Stephanie na abala sa pakikipag-usap tungkol sa mga lupa. Napag-usapan namin na mag-merge ang kumpanya ko at ang kumpanya nila Lorenzo. Para sa inyong dalawa. You will be handling my business all over the world. Ngumiti si Diana. Ita-transfer ko si Laris sa private school at ikaw? Iti-train ka namin para sa negosyo. Agad-agad? Gulat na tanong ni Stephanie. Well, obviously kung hindi ka lang umalis baka sana alam mo na ang gagawin. You choose to leave your mother where in fact, she did everything to save you. Sabi ni Divine. Natigilan si Stephanie at napatingin sa kanyang ina na seryosong nakatingin sa pagkain. Kaya ngayon na magiging CEO ka na ng kumpanya, umayos ka. At baka ikaw pa ang maging dahilan. She's trying her best to be better, Mom. Napatingin silang lahat kay Lorenzo. Lahat ginagawa ni Stephanie and I can see a lot of improvements on her. Nakikita kong malaki ang magiging role niya sa kumpanya. At may alam siya sa negosyo. I think we need to give her a chance to prove herself. Pinisil ni Lorenzo ang hita ni Stephanie. Ngumiti si Stephanie at tinignan ang kanyang ina na seryosong nakatingin sa kanya. Well, nandito naman na tayong lahat. What was the plan again? Oh, marriage. Tamawa si Lawrence. We will be discussing our upcoming wedding next week. Sabi ni Lorenzo at napasinghap naman si Stephanie. Wala naman siyang masabi dahil gusto na rin naman ni Stephanie na magkaroon ng sariling pamilya kasama si Lorenzo. She will be happy kung ikakasal sila agad. Tinignan ni Stephanie ang ina na kalmadong kumakain at mukhang walang pakialam sa sinasabi ni Lorenzo. Kami na sa preparation para sa kasal. Nakangiting sabi ni Dulce. Si Ate Divine ang bahala sa mga pagkain. What? Napangiwi si Divine. Sige na ate, kakasal lang nag-iisang anak na Ate Diana. You should be happy. Natatawang sabi ni Dulce. Isa pa, nabawi naman na natin ng mga nawala sa tulong ng mga fuerto. Hinayaan na lang namin ang pera dahil hindi naman ganun kalaki ang nakuha ni Sores. Kinakausap pa namin ng mga attorney kung paano mababawi ang malalaking lupa na nabenta ni Sores at natalo sa kasino. Bago yun, ayaw namin na maiisipin ka pa.
Kami nang bahala sa kasal. Pagkatapos nilang kumain, ay pumunta si Stephanie sa labas. Nakita niya ang kanyang ina na nakatingin sa mga halaman. Mukhang malalim ang iniisip kaya naman dahan-dahan na naglakad si Stephanie at tumabi. Oh, nandito ka. Hindi ka ba sasali sa kasiyahan nila sa loob? Nakangiting tanong ni Diana. Ikaw nagsabi kay Tito Willie na kunin ako, hindi ba? Tanong ni Stephanie. Natigilan si Diana. Nagsabi sa akin si Tito Willie na ikaw ang dahilan bakit ako napadpad sa isla na yon. You did everything for me. Bakit? Dahil anak kita. Nag-iisa kitang anak, Steph. Walang magulang ang kayang tiisin ng sariling anak. Sabi ni Diana. Nagsisisi ako noon na hinayaan kitang umalis sa poder ko pagkatapos mamatay ng papa mo. Nagsisisi ako na hindi man lang kita pinigilan sa balak mong gawin. But then I realized na mas maganda nga na hinayaan kita kasi tingnan mo naman. You grow well. Mahirap. Sobrang hirap. Tinatawanan ko na nga lang ang sarili ko kapag naalala ko na halos hindi ako mapakali kakaisip paano ko aalagaan si Laris nang wala ka. Malungkot na tinignan ni Stephanie si Diana. Hindi ko alam paano magpalit ng diaper, magugas ng bote, magpaligo kay Laris. Nangangapa ako sa dilim at hirap na hirap akong lumabas. Stephanie, pumiyok ang boses ni Diana. Galit na galit ako sa'yo dahil parang wala lang sa'yo ang pagkamatay ni Papa. Parang wala lang sa'yo ang lahat na ginawa ni Papa para sa ating dalawa. Hindi mo sinaktan si Papa pero yung damdamin ni Papa, you broke him. Napailing si Stephanie. I need to be strong, Steph. Napalunok si Diana at natigilan naman si Stephanie. Kailangan kong maging matatag para sa ating dalawa dahil kahit ako ang sinisisi ko ang sarili ko. Araw-araw lagi kong sinasabi sa sarili ko na kasalanan ko. Nakasalanan ko bakit lagi kong nakikita ang mukha mo sa bar at naglilinis. Nakasalanan ko bakit na umalis at mas piniling iwan ako ng mga panahon na kailangan kita. Nangilid ang mga luha sa mga mata ni Stephanie. Lahat ng hirap para makalimutan ang pagkamatay ng kaniyang ama ay ginawa ni Stephanie. Kaya tuwang-tuwa ko nung nalaman ko na kay Willie ka. Lagi kong sinasabi na kahit paano ay may nagawa kong tama para sa'yo. Na may nagawa ko para gumaan ang pakiramdam mo at maging masaya ka. I didn't know that you're pregnant with Laris. Hindi kasi ako nakipagbalita kay Willie dahil gusto kong magkusa kang sabihin sa akin ng lahat. Ngumiti si Diana. I sacrifices everything for you, Stephanie. Hindi kita pababayaan. Hindi ko matitiis na nakita kang nahihirapan. Tumulo ang luha sa mga mata ni Stephanie dahil sa sinabi ng kaniyang ina. Ma, umiiyak na tinignan ni Stephanie si Diana na mas lalong umiyak. Sorry po, anak ko. Hindi na napigilan ni Diana na yakapin si Stephanie. I'm so sorry. Parang batang yumakap si Stephanie kay Diana na umiiyak. Tahimik na umiyak si Stephanie habang hawak ang damit ni Diana. Sorry po, Mama. Umiiyak na bulong ni Stephanie. Paulit-ulit niyang sinasabi ang mga katagang yun kay Diana. Nandito si Mama para sa'yo. Hinaplos ni Diana ang kaniyang mukha. Hindi na kita hayaan mag-isa. Simula sa araw na to. Kasama mo ko. Kasama mo ko sa lahat. Sumimangot si Diana at ngumiti. You grow well, anak. Natawa si Diana. Babawi po ako. Mahinahon na sabi ni Stephanie. Gusto kong marinig ang kwento tungkol kay Laris. Ngumiti si Diana. Gusto kong makilala ang apo ko. At doon, masayang nakwento ni Stephanie ang kaniyang anak na si Laris. Saan ba kasi tayo pupunta? Kanina pa iritado si Stephanie sa kanyang mga tita at tito. Kanina pa kasi sila sa barko at hindi alam ang gagawin. Inayusan na siya ng mga makeup artist at hairstylist dahil ngayon lang napili nilang kasal pero hindi sa simbahan. Walang kaalam-alam si Stephanie na ang kasal nilang dalawa ni Lorenzo ay mangyayari sa isla. Ano po bang nangyayari? Akala ko po ba ay sa Maynila ang kasal? Bakit nandito tayo sa isla ni Tito Willie? Punong-puno ng pagtataka ang boses ni Stephanie habang inaayos ang gown. Hindi pa ba sinasabi sa'yo ni Willie? Nagtatakang tanong ni Danica. Ang alin po? Natawa si Dulce. Ang pinakamalaking parte ng 3 maliit na isla ay sa'yo, Stephanie. Nandoon ang sarili mong isla at nakapangalan sa'yo yon. Dahil doon nakita ang mama at papa mo bago sila nagpakasal. Natigilan si Stephanie at napatingin sa hindi kalayuan. Tumawa si Dulce at inayos ang kaniyang puting gown at buhok.
Napakaraming hindi pa nalalaman ni Stephanie at hindi na tuloy siya makapaghintay na makita si Lorenzo. Oh, suotin mo. Biglang binigay ni Divine ang kwintas at hikaw. Ang plain mo tignan kapag wala kang accessories. Si ate talaga. Bumili ng relo. Sus, akala ko ba ayaw mo? Pangaasar ni Danica. Babawiin ko na lang ba? Mataray na tinignan ni Divine ang mga kapatid. Napangiti si Stephanie at marahan na niyakap si Divine na nagulat. Salamat po. Bulong ni Stephanie. Sa mahabang pasensya sa akin at salamat rin po dahil hindi niyo iniwan si Mama. Ano bang sinasabi mo? Humiwalay si Divine. Malamang anak ka ng kapatid ko kaya naman may pakiya ko sa'yo. Umirap si Divine at kinuha ang kwintas. Para akong nakakita ng batang Diana sa'yo. Kaya hindi na bago sa akin. Basta pagkatapos ng kasal, honeymoon agad. Nagpabook na kami ng flight niyo papunta sa ibang bansa. Magpakarami kayo kung gusto niyo. Mayaman naman si Diana. Natawa si Stephanie. Ilang saglit pa ay nakarating sila sa malaking isla. Napasinghap si Stephanie nang makita ang mga naging kaibigan niya sa isla at sa bar. Napatingin si Stephanie at sa mga pink na rosas na nagkalat sa buhangin. Napalunok si Stephanie at agad na pumunta sa maliit na bahay kubo para hintayin ang pari. Nandiyan na ang pari. Kapag tumugtog na ang music tsaka kalalabas, dahan-dahan lang sa paglalakad. Utos ng wedding organizer. Okay. Tumango si Stephanie. Ilang sandali lang ay narinig na ni Stephanie ang music. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng bahay kubo, dala ang bulaklak. Napangiti agad siya nang makita si Lorenzo kasama ang ama nito na nakangiti. Nangilid agad ang luha sa mga mata ni Stephanie habang pinagmamasdan ang anak na si Laris. Laris, ngumiti si Stephanie. Habang naglalakad na sumasabay ang kanyang luha sa mga mata, nasa wakas, sa altar rin ang patungo nilang dalawa. Hinawakan niya si Lorenzo sa pulang-pula ang mga mata, sa kaiiyak nang mahawakan siya. Dahan-dahan silang humarap sa pari na naghihintay sa kanila. Ang ganda mo, bulong ni Lorenzo. Ang gwapo mo rin. Natatawang sabi ni Stephanie. Thank you dahil tinupad mo ang beach wedding na gusto ko. You deserve everything. Kumindat si Lorenzo. Nagsimula ang seremony, ngunit ang tanging nasa isip lang ni Stephanie ay kasiyahan. Wala na siyang ibang mahihiling dahil binigay na ni Lorenzo ang lahat sa kanya. Nagpapasalamat siya sa lahat ng mga taong nasa paligid niya. Natawa si Stephanie nang makita si Laris dala-dala ang singsing sa kanilang dalawa. Thank you baby, ngumiti si Lorenzo. Dahan-dahan na kinuha ni Stephanie ang daliri ni Lorenzo habang binabanggit ang wedding vow nila sa isa't isa. Hindi mapigilan ni Lorenzo na tinignan si Stephanie na pinipigilan ng iyak. Hindi rin mapigilan ni Stephanie ang alalahanin ng mga bagay na nasaktan silang dalawa at mga bagay kung bakit sila magkasama. Asahan mo na nandito lang ako palagi para sa'yo. Sa hirap man o sa ginhawa ay nandito ako. Bumagyo man o umaraw ay nandito ako palagi sa tabi mo. Hinding-hindi kita iiwan, Lorenzo. Ikaw ang buhay ko. Madamdamin na sinuot ni Stephanie ang singsing at ngumiti. Stephanie, you made my world stop when you start staring at me. Kagaya ng palagi kong sinasabi, hahanapin kita kahit saan ka man mapunta. Hinding-hindi kita hahayaan na malungkot mag-isa at hinding-hindi ako papayag na hindi mo maranasan ang mga bagay na hindi mo pa nagagawa. Kagaya ng sabi natin sa isa't isa, nandito ako palagi para sa inyong dalawa ni Laris. At sa mga future baby natin. Ngumiti si Lorenzo. At ikaw, ang mundo kong patuloy na mamahalin sa habang buhay. Naging emosyonal ang kasal nilang dalawa. At nang i-announce na ng pari na sila ay ganap na mag-asawa, ay napangiti silang dalawa. Dahan-dahan na inalis ni Lorenzo ang harang sa pagitan nilang dalawa at marahan na siniil ng halik si Stephanie. I love you. Bulong ni Lorenzo at hinawakan ng baywang ni Stephanie. Mahal na mahal din kita. Hinalikan ni Stephanie ang labi ni Lorenzo. Magkayakap nilang pinanood ang mga fireworks na hinanda ni Lawrence. Sabay-sabay nilang pinanood ang magagandang fireworks. Hindi mapigilan ni Stephanie na maging emosyonal dahil sa wakas natupad na din ang pangarap niya. Are you happy? Bulong ni Lorenzo. Oo naman, sobrang saya ko. Nilingon ni Stephanie si Lorenzo. Ikaw ba? Ako pa bang tinatanong mo? I'm happy, Steph. Masayang masaya ako dahil kinasal na tayong dalawa.
Pwedeng-pwede na tayong gumawa ng maraming laris kung gusto natin. Naglaro ang ngisi sa labi ni Lorenzo. Ikaw talaga. Natawa si Stephanie. Tigilan mo yan at maraming napahawak si Stephanie sa kanyang bibig nang maramdaman ang biglaang pagduduwal. Nanlaki ang mga mata ni Stephanie at hindi na napigilan at agad na tumakbo papunta sa bahay kubo para sumuka. Agad na umalalay si Lorenzo sa kanya na hindi matigil. Anong nangyayari? Tanong ni Diana sa labas. Ma, napalunok si Stephanie at basang-basa ang pisngi niya ng luha. Napatakip si Diana sa kanyang bibig at napangiti si Stephanie. Buntis ako. Buntis po ko. Tinignan ni Stephanie si Lorenzo na nanlaki ang mga mata at nakaawang ang labi. I think weeks na din. Napangiti si Stephanie. Ngunit nawala ang ngiti ni Stephanie nang bigla na lang mahimatay si Lorenzo sa kaniyang harapan. Dahilan para mapasigaw silang lahat. Imbes na mag-alala si Stephanie, natawa na lang siya sa kanyang asawa.